Kinakaibigan niya ang mga foreigner na biktima. Saka kukunin niya ang buhay ng lahat ng nasa bahay nila. Ngunit ano nga ba ang motibo niya? Ikukwento ko sa inyo ang serial na taga Pampanga. Ika-12 ng July, natagpuan ng Canadian na si Geoffrey Allen Benen, 60 taong gulang, at ang kanyang kinakasama na si Abigail Helena na 20 taong gulang na walang buhay sa kanilang tinitirahang apartment sa Oasis sa compound sa Clarksville, sa Angeles, sa Pampanga. Ayon sa mga kapulisan na parehong tama ng armas na dibala sa kani-kanilang mga ulo ang laging sanhi ng kanilang pagkasawi. Tinakpan pa ng kung ano-ano ang muka ng mga biktima. Dagdag na mga operatiba na panguumit ang motibo sa nangyari sa dalawa. Hindi pa man nagiinit sa lamesa ng mga investigador ang kaso ng Canadian at kinakasama nito. Muli 4 na araw, July 16, 2 na namang biktima ang natagpuan na naman nila. Sa pagkakataong ito ay sa subdivision naman sa Santa Maria sa Angeles na ganap. Kinilala ang mga biktima bilang ang Briton na si James Bolton Porter, 50 taong gulang, at ang kinakasama nito na si Melissa Madarang na 22 taong gulang. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ng mga otoridad, parehong bala din sa ulo ang tumapos sa buhay ng 2 bagong mga biktima. Tinakpan din ng kung ano-ano ang mga mukha nila. Aligaga na sa magkasunod na kaso, isang tawag na naman ang nakuha ng otoridad. July 27, 11 araw matapos ang sinapit ng Briton at ang kinakasama nito. Sa pagkakataong ito naman, ang US veteran na si Albert Mitchell, ang kanyang mismong may bahay na si Janet at 3 pang mga kasambahay ang natagpuan naman na walang buhay. Ito ay sa tahanan nila sa Hensonville Subdivision sa siyudad pa rin ng Angeles. Tama ng bala sa ulo at dibdib naman ang kanilang mga ikinasawi. Ang talagang ikinababahala ng mga otoridad ay ang mukha din ng lahat ng mga bagong biktima ay tinakpan katulad din ng mga nauna sa kanila. Tila ba napansin ng otoridad ang pagkakapare-pareho? Ayon kay Senior Police Officer o SPO3 Eduardo Tolentino ng PNP Angeles, lahat sila ay inumitang gamit. Lahat sila ay tinakpan ng bagay ang muka. Lahat sila foreigner ang asawa at ang kinakasama. Sa pagkakataong ito, mas naalarma na ang otoridad sa Angeles, sa Pampanga. Serial na kumukuha ng buhay ang taong hinahanap nila. Ngunit kasama sa naging palaisipan at hiwaga para sa mga investigador sa lahat ng tahanan na pinagkakitaan ng mga biktima, walang senyales na pinilit na ito ay pasukin. Kaya naman malinaw sa kanila na kilala ng biktima kung sino ang gumawa nito sa kanila. Kaya naman agad na bumuo ang otoridad ng espesyal na grupo. Ito ay upang agad na malaman nila ang pagkakakilanlan ng serial na salarin. Dahil kung hindi nila ito gagawin ay hindi titigil ang may sala at malamang na muli na naman ito nakukuha ng marami pang buhay. Dito nakakuha sila ng mga testimonya ng mga saksi. Isa dito ay ang gwardiya sa Hensonville Subdivision. Ayon sa kanya na ng panahon bago matuklasan ang mga biktima na sila Mitchell. Ayon sa security guard na si Angelito Prado, may papalabas na isang lalaki, mga 1:00 o 2:00. Ngayon naghinala ako na nang papasok ay wala itong dala. Pero paglabas niya, meron na siyang dala na laundry bag. Sinabihan niya na ito na wag aalis at pupuntahan niya ang tahanan ng mga Mitchell. Ngunit hindi siya naging handa sa kanyang nakita. Ang masaklap doon na isa sa mga kasambahay ng mga Mitchell ay ang nakababata pa niya na kapatid na si Marisa. Dali-dali ito na bumalik sa kanyang poste upang sana ay harapin ang lalaki. Ngunit pagdating niya doon ay wala na doon ng suspect. Nakausap niya kani-kanina lamang. Sa mas pinatindi pang pagsisiyasat ng mga otoridad, nakabuo sila ng guhit na larawan o isang artist sketch sa itsura ng lalaking sinasabi ng mga saksi. At sa pagkukumpara sa 3 magkakahiwalay na insidente na pag-alaman ng mga operatiba na iisa ang gumawa nito sa mga magkakahiwalay na biktima. Ngunit sino nga ba ang lalaki sa guhit na litrato? Sa hindi inaasahan naman na pagkakataon, isang saksi naman ang lumutang. Ito ay si Maris Andraneda.
na siya namang pamangkin ng isa sa mga nasawi na biktima. Ayon kay Maris na nakilala niya ang may gawa nito sa kanyang tita. Pinangalanan niya ito bilang si Mark Dizon. Ayon sa kanyang kwento na nakilala niya itong si Mark Dizon ng taong 2002. Madalas daw ito sa tahanan ng mga micho sa kanila lalo na at ito ay ang nag-aayos ng mga nasirang gadget sa tahanan nila. Nang ipinasalarawan ng otoridad ang pagkakakilanlan ng sinasabi nitong si Mark, ipinakita nito ang post ni Mark mismo sa Facebook na siya namang ipinaprint ng mga operatiba at saka ipinakita sa mga saksi na sinasabing nakakita mismo sa salarin. At ito naman lahat ay nagtugma. Agad naman na nagsagawa ng background check ang mga otoridad patungkol kay Mark Dizon. Dito na lang nadiskubre na ito pala ay isang computer technician. At ito ay ang ginagamit niya upang makapaghanap ng biktima. At mapalapit na rin at maging pamilyar ito sa kanya. Dito na nakahanap ng paraan ng kapulisan. Ayon mismo sa magulang nitong si Mark, nanais nito na sumapi sa isang kilala na rebeldeng grupo. Ito ay ang pagkakataon na nakikita nila upang ito ay masawata na Manila. Ika-27 ng July, 5 araw matapos ang karumal-dumal na naganap sa mga bicho, isinagawa nila ang plano upang mahuli ang salarin na si Mark Dizon. Nagkunyari ang mga otoridad na miyembro ng sinasabing rebeldeng grupo at sa entrapment sa La Union sa wakas ay nahulog sa kamay ng otoridad ang walang awa na si Mark Dizon. Ayon naman kay Mark na hindi siya ang gumawa. Wala siya doon sa pinangyarihan ng krimen. Ayon naman sa kanyang ama na hindi magagawa ito ng kanyang anak ang kumuha ng buhay ng iba. Maaari daw namang pwede pa kasi ito daw ay may sakit na kleptomaniac. Pero ang kumuha ng buhay ay hindi daw ito kayang gawin ng kanyang anak. Ang mga gadget na nakuha nitong si Mark Dizon, lahat pala ay isinanla niya. Sa ngayon ay wala nang balita pa kung nahatulan ba itong si Mark o nakabinbin pa rin ang kaso nito sa hukuman. Isa lamang ang malinaw, sa loob ng walang isang buwan, 9 na buhay ang nawala dahil kay Mark Dizon na hindi marunong na maawa. Mga katinagalog ko, sa tingin po ba ninyo, dapat bang ibalik ang pinakamabigat na parusa dito sa Pilipinas? O lahat naman po ay may kakayanan na magbago? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, ang may pinakamagandang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.